Pakinggan natin si Alden mamaya mga kasombrero sa kanyang sasabihin dito. Kasi nag-post na rin yung A-Team community sa Facebook page nila mga kasombreros nitong full copy nila ng ganap mga kasombreros. So ano pala ito, no? A-Team community kick-off mga kasombreros. Parang meron silang parang meron silang advocacy or purpose na naman kung bakit nagkaroon sila ng ganito. Greatness is rarely a solo endeavor. It is the symphony that plays only when. So medyo mahaba ito mga kasombreros. Pero mamaya ipapakinggan natin itong sinabi dito ni Alden. So mainly ito yung pag-organize mismo ng A-Team ni Alden sa kanyang kick-off 2026 nga mga kasombreros. So, mamaya ipi-play natin ito. And then, next item natin, si Alden pala, yung parang may teaser sila no, ng BYD mga kasombreros na yung sa may kotse nga si Alden. Tapos, guess who? Parang ito na yung parang video niya mga kasombreros. Guess who's on the driver's seat? Tapos of course, no, ito si Alden mga kasombreros. Parang kakapost ng BYD ng video kasi nung nakaraan nga ay picture lang, di ba? So, which is definitely halatang-halata naman na si Alden Richards ito mga kasombreros, no? Na nasa driver's seat, no? Siya yung nagmamaneho mga kasombreros ng kotse bilang part ng siya po ay main face or main ambassador ng BYD Cars Philippines. Tapos ito si Ma'am Jenny dun sa may BYD, kakapost lang niya kanina sa TikTok itong kanyang pictures mga kasombreros kasama ang team BYD ni na Alden, Nico Bolzico at Will Dasovich of course mga kasombreros. So nagpa-picture si na Ma'am Jenny at saka yung team nga ni na Alden mga kasombreros. Kanina lang niya pinost So may mga random people din dito na nakasama si Ma'am Jenny yung naka-pink mga kasombreros. Pero pinakaunang litrato dito ay of course kaya Soiti mga kasombreros na kung saan ay parang late post siya na mga kasombreros na present pala doon si Ma'am Jenny sa dito sa may BYD no triathlon. Ano pala siya, no? Hindi lang siya yung pinaka main event doon ay triathlon. Pero of course, nung nakita niyo nung nakaraan ay hindi lang siya triathlon yung ginawa doon. May mga parang dance dance competitions, and then yung mga bata na mga atleta, swimmers and bikers and so on mga kasombreros. Parang marami silang parang welcoming tourists, no? So ganoon siya, may mga bazaar. So marami, no? Kagaya na i-flash na natin nakaraan mga kasombreros. Tapos makiki-update mga kasombreros kung ano nangyari dito sa Big Tiger nila Alden, no? Baka April next month yung magiging send off din itong Big Tiger mga kasombreros. Ito inaano ko lang ha. Parang iniisip ko lang mga kasombreros kasi ano siya parang last month ng first quarter of the year mga kasombreros, parang yung ano ko inisip ko, and yun nga no, parang naka-ready pa yung Siyam na international projects. So kung ito yung una, may mga susunod pang mga international projects si Alden mga kasombreros. So alam ko meron pa siyang isa yung sina Clea Pineda, ayun. Pero dito sa kay Clea Pineda, nagagawin nga nilang international project mga kasombreros. Hindi ko lang alam kung kasama si Alden doon sa magiging aktor, no? Kasi yung na-mention nga doon sa 24 oras ni Clea Pineda ay Myriad Corporation ni Alden yung isa sa mga producers ng Hollywood international project or movie na gagawin nila Clea Pineda. So pero abang-abang tayo. Pero naisip ko dito sa Big Tiger ni na Alden ay baka sa siya, no? Sa April or susunod na buwan. So sobrang busy na naman ni Alden sa April kasi mag-shoot na rin sila ng Love Siargao dito sa Surigao del Norte mga kasombreros. So abang-abang din ang mga taga Surigao ang mga Surigaonons mga kasombreros, no? Na andito si Alden of course. So abang-abang tayo.
Tapos yung inaabahan ko rin yung update dito sa Madame Tussauds wax figure ni Kath mga kasambreros. So kung kailan siya ipapalabas or kung kailan siya isa sa publiko mga kasambreros, no? Itong wax figure ni attorney. So ako man ay nag-aabang kung kailan talaga ito. Inisip ko dati January, andyan agad. So pero siguro on the process na siya mga kasambreros, no, na i-release or matatapos yung paggawa mga kasambreros. So yung paggawa kasi talaga yung andito tapos management, no, collaborations and so on. Tapos schedule ni Kath. Alam kong pupunta nito sa Hong Kong no. Si Catherine siguro for the grand opening ng wax figure niya doon mga kasambreros, kagaya ni na Catriona Gray dati, Pia Wurtzbach, Manny Pacquiao, Lea Salonga and so on mga Ann Curtis, no, yung pinaka-last. So yun po, talagang aabangan din po natin ito kung kailan. So ako man ay nag-aabang. Tapos yung Elena 1944, no, talagang ako rin ay nag-aantay din kung kailan itong Elena 1944 mga kasambreros. Siguro ngayon kasi nga shoot pa si Kath ng Someone Someday na hindi ko sure kung kailan din matatapos, pero palagay ko malapit na rin ito mga kasambreros, no, yung pagtatapos ng ng Someone Someday na taping nila, and then magsisimula na ulit siya ng panibagong project, no, Elena 1944, kung matutuloy talaga ang Elena 1944 kasi yun dapat yung nasa next listahan na gagawin ni Kath mga kasambreros. So pero mag-aabang-abang pa tayo ng mga susunod pang updates mga kasambreros. Tapos sige, isisingit ko to. Kaka-post lang ito kanina. Si Alden pinost ng isang fan mga kaso, si Liam Lucero 10. Tapos dito ay parang nag-host si Alden. Alam ko sa Stars on the Floor ito ito yung pinakaunang, if I'm not mistaken, pinakaunang yata na ito, pinakaunang episode mga kasambreros, no, or pangalawa or pangatlo, no, definitely not the first pala ito kasi nagkaroon nga ng sayaw-sayaw din si Alden sa pinakaunang episode nila. Pero hindi ko alam kung bakit late niya ito pinost, no, kanina. Tapos wala naman siya ibang sinabi, music background lang na may pag-asa pa ba, so parang gano'n yung kanyang music background mga kasambreros. Tapos si Alden ay parang nanonood, no, parang nakatayo lang siya mga kasambreros. Tapos ay nag-pray pa siya dito pala, no, nag-sign of the cross pa siya mga kasambreros. Tapos ay yun, tingin-tingin, parang kakasimula yata nila nag-pray, something like that ang ginawa niya dito mga kas. Pero this was a throwback, pero na-repost lang sila kagabi or kanina ng isang fan doon mga kasambreros. Tapos ito, ang cute ni ate dito. Nag-fangirling siya, no, kay Alden. From bumabiyahe siya, tapos hanggang doon sa nakarating siya sa venue ng A-Team Community Kick-Off mga kasambreros para kay Alden. No, enjoying my fangirling era, no, with Alden Richards, no, hanggang doon sa nakarating na siya sa dito sa may venue mga kasambreros ng A-Team Community Kick-Off. So ang cute ng tapos kumakain si Alden, tapos nagiya siya and so on mga kasambreros. Tapos yun, hanggang sa pag-uwi na ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros, napasakay na siya sa kanyang bagong BYD car yata ito, no, na binili niya mga kasambreros. So yun po, no, sobrang lupit ng kanyang sasakyan dito mga kasambreros. So yun, pero yun, fan lang sila, fangirling si mga kasambreros dito sa kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. So yun po, actually ito last items natin mga kasambreros. May mga nag-comment dun sa may bagong post ni
Kath, mga kasembreros, no, sa dito, mga random fans doon sa may bagong post ni Kath sa kanyang Betadine na endorsement sa sa Instagram. Pero ito po, which is na-post na natin kanina, no? Pero itong comments ay obtained from TikTok account naman na pinost ng isang Kathleen admin, mga kasembreros. So sabi ng isa dito ay, my heart is happy. Sabi dito ni Dalia Gayrama, gusto ko to Kathleen forever. Tapos ang isa naman dito ay basher, no? Ewan ko lang kung anong pinaghugutan nito, mga kasembreros. Parang basher siya ni Kat. Tapos sabi niya, ni Det, sabi niya, ganda mo lalo kuting, sarap sa heart makita mo yung totoong smiles ni Kat kasama sa taong nakapalibot sa kanya. So yun po yung kanyang sinabi dito, mga kasembreros. Kasama kasi ni Kat dito, di ba, yung kanyang mga glam team and so on, mga kasembreros. So yun po. Actually, that is it, no, sa ating Kathleen item. Sinimot ko lang for today. Tapos, pahinga natin itong si Alden na nagsalita, mga kasembreros, and then yung buong video ng kick-off nila, no, na posted mismo ng A-Team community ni Alden, mga kasembreros. So, tapos, pahinga natin, of course, ang napakagandang salita ng Panginoon na mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. What's up, guys? This is Alden Richards and welcome to A-Team Unleash, the A-Team Community Kickoff.
Maraming salamat to everyone who joined us today. Sana bukod sa nag-enjoy tayo with each other's company, marami din tayong napulot. And one thing I can say is let's continue the ripple and let's continue the movement. See you guys on future events. Sobrang relatable ng ating Word of God, mga kasimers. Ang title natin ay Dinadaya Mo Sarili Mo. Bakit kaya, mga kasimreros? James chapter 1 verse 22, But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So ito yung mga kasimreros, no? Dinadaya lang daw natin yung ating sarili or yung ating mga sarili kung tayo po ay tagapakinig lamang ng salita ng Diyos pero hindi tayo tagagawa. So kumaga pa, kailangan yung pananampalataya may kalakip na gawa at ang gawa may kalakip na pananampalataya. So kung narinig natin na sinasabi ng Panginoon na magpatawad tayo, magpatawad tayo. Kung narinig natin yung salita ng Panginoon na magbigay tayo, kung may kakayahan tayo magbigay, ay magbigay tayo, mga kasimberos. Kung sinabi ng Panginoon na basahin natin ang kanyang salita ng araw-araw, mga kasimberos, araw at gabi nga, no? Yung nakalagay, mga kasimberos, sa Joshua chapter 1 verse 9, ay basahin natin at sundin, mga kasimberos, ang salita ng Diyos. Pag sinabing maging mabait tayo, maging mabait tayo. No? Pag sinabi ni Lord sa kanyang salita na i-pursue natin ang kapayapaan at huwag tayo makipag-away sa ating kapwa-tao, so gawin natin, mga kasimberos. So pag sinabing mahal natin ang ating kapwa-tao, ang ating kapatid, ang ating magulang, asawa, ang kapatid and so on, mga kasimberos, ay mahalin natin. No? Ganon siya, mga kasimberos. And the people around us in general. Pag sinabi ni Lord na magalak tayo, manalangin tayo, so gawin natin, mga kasimberos. So hindi tayo perfecto, yes, no, but if you desire, if your heart is really after those things na inuutos ng Diyos na masunod mo, mga kasimberos, even though we're not perfect, no, alam ng Diyos yon. Okay, alam mo yung, kasi nakita ng Diyos yung ating motibo eh. So kung desire ba natin ay talagang complacent lang, kahit hayaan mo na, okay lang yan, so parang ganun. So hindi ka parang hindi ka nagde-desire na ma-please ang Panginoon by obeying His commands, mga kasimberos. So alam ng Diyos 'yon, mga kasimberos. So alam ng Diyos natin yung lahat-lahat because He is an omniscient God, no? He is an all-knowing God, mga kasimberos. So even the deepest secrets that we have sa isip natin, kung anong isip natin, kung anong nasa puso natin, kahit di pa natin sabihin at ibuka ang ating bibig, mga kasimberos, at saka ibulgar, ay alam na alam ng Diyos, mga kasimberos. So kaya walang maitatago sa Kanya, sa lihim man or sa hayag, sa madilim man or sa maliwanag natin ginawa, mga kasimberos. So sinasabi dito ni Apostle James or ni Apostle James, mga kasimberos, napakahalaga ng lesson na ito, kasi ito parang haligi ng ating Christian faith, mga kasimberos. It emphasizes the importance of not just hearing the Word of God, but acting on it as well. In our Christian walk, we often find ourselves attending church services, reading our Bibles, and listening to sermons. All of these activities are good, but they become pointless if they don't lead us to action. So, yun nga, no, maaring nakapakinig na tayo ng napakaraming preachers or sermons, mga kasimberos. Maaring nagsisimba tayo o kada linggo, tapos dito na kumakanta tayo ng mga worship songs, no, para papuri sa Panginoon, mga kasimberos. Pero pag hindi natin ina-act or hindi natin ginagawa ang mga ito, mga kasimberos, ay useless din po, no? The passage encourages us to be doers of the word. So talagang maging doers tayo, no, hindi lang tayo hearers, mga kasimberos. Kasi kapag napakinggan niya natin, parang yung teacher mo, nung nagle-lesson siya, nagle-lesson siya, napakinggan mo, pero hindi mo naman isinesa isip or hindi mo ginawa, so useless din po, mga kasimberos. So ganoon po siya. This verse reminds us that we should not merely absorb information, but rather apply it to our lives. It's easy to hear a message about kindness, compassion, or forgiveness, but putting those principles into practice can be challenging. So yun na, madali talaga, mga kasimberos, kapag nakikinig lang tayo ng mga sermons or ng mga tao na nagtuturo, no, talaga madali lang kasi upo ka lang tapos papakinggan mo lang, papalakpak ka kung kailangan pumalakpak, tatawa ka kung kailangan tatawa, malulungkot ka or iiyak ka kung kailangan iiyak, kung ganoon ang mensahe, mga kasimberos. So yun po yung mga yun yung madali siya, mga kasimberos, di ba? Nakinig tayo naman na nagturo si pastor, nagturo si father ng ganito about kindness, about compassion, about awa, about pagbibigay, about pagmamahalan, about pagpapatawad. So
madali lang siya, no? Pero sa realidad ng buhay, kunwari pagdating natin sa bahay, pagdating natin sa trabaho, or pupunta na tayo sa eskwelahan, or pupunta na tayo sa lugar na ganito, nag-aantay tayo ng masasakyan sa highway, for example, or sasakayan ng bus, or sasakayan dyan mga customer sa terminal, ay doon nasusubok na doon dapat natin na-apply, because yung training ground natin ay pwedeng sa bahay. Kapag tayo po ay nag-Bible study sa loob ng tahanan or sa simbahan, yun yung mga training classrooms natin mga kasembreros. So, di ba yung isang pulis, yung isang doktor, o ng isang kung anumang sino mang professional dyan mga kasembreros, ay talaga nag-aaral yan sa classroom. Pero pagka-graduate niyan, doon sa labas na yung totoong trabaho. Doon na ina-apply mga kasembreros ang natutunan nila sa 4 na taon, 10 taon, 5 taon, 2 taon nilang pag-aaral sa kolehiyo. So, ganoon po siya mga kasembreros. So, it's easy, no? Madali lang talaga na makinig mga kasembreros, pero ang application, doon po yung challenging. But by the grace of God, always pray. Manalangin tayo parati ng leading ba ng Panginoon na, Lord, gabayan mo ko sa aking buhay na may apply yung salita, no? By the Holy Spirit, by the leading of the Holy Spirit, by the direction of the Holy Spirit, and with the help and support of the Holy Spirit, ay magagawa ko ang yung kalooban, and so on and so on. So, ganun po dapat mga kasembreros, no? Hindi po tayo tagapakinig lamang. So, when we become doers of the word, we take on the responsibility of living out our faith daily. This might mean reaching out to help a neighbor in need, showing love to someone who is difficult, or standing up for what is right. So, ganun. Ito, applicable ito mga kasi yung kunwari kapitbahay mo, kahit hindi mo siya kadugo, kung nangangailangan, tapos meron ka, no, kaya mo namang tumulong. May mga tao kasi na may kapitbahay ka kunwari na very abundant sila, no? Sobra-sobra yung kanilang blessings materially, pero hindi naman wala naman silang puso mapagbigay, hindi naman sila Kristiyano, and they're not doers of the word. So hindi na sila mamimigay kasi nga wala silang pusong ganoon. Kaya hindi present yung character na generosity or kindness mga kasimula sa kanila. Kung kaya kahit na abundant sila, kahit umaapaw-apaw pa yan, kahit kapitbahay pa kayo, ay hindi yan mamimigay mga kasembreros. So ganoon din kapag pagpapatawad, or sabi pa dito, yung mga taong mahirap mahalin. So ito talagang challenging ito mga kasembreros. Yung taong hindi naman kamahal-mahal, sama ng ugali, no? Balahura yung ugali mga kasembreros. So talagang mahirap at challenging ang mga taong ito. Pero kung ilalagay mo na yung sa situation ni Lord Jesus Christ, na ano kayong gagawin ni Lord Jesus Christ kung siya yung nasa lugar sa aking situation ngayon, no? Kasi di ba maraming instances na na-test talaga si Jesus Christ mga kasembreros dun sa pagtanong sa kanya ng mga Pariseo about pagbabayad ng buwis, no? Alam ni Lord, no? Alam ni Lord Jesus Christ yung kanilang puso at ang kanilang intensyon, na gusto lamang siyang pumapahulihin at attempt mga kasembreros, or parang pain sa bitag ba at that time nung tinanong about sa pagbabayad ng buwis sa gobyerno at sa Diyos, no? Pero talagang alam yung Diyos, hindi niya kinonfront with harsh words mga kasunod. Alam kong pag-iisip nyo, gusto nyo lang akong gusto nyo lang akong dakpin sa bitag ninyo, at saka paparatangan nyo ako ng lapastangan sa gobyerno, and so on. So hindi ganoon, no? Pero grabe yung wisdom niya. He answered and he responded quietly and with the wisdom mga kasembreros. So yung sa time na si Mary Magdalene, no, yung babaeng nangangalunya or nahuhuli doon ng adultery mga kasembreros, and so on. So grabe, no, he responded there with I would say excellent, sa lahat ng excellent mga kasembreros. So effective actually yun, no? Naisipin natin na kung si Lord Jesus Christ kaya, ano yung magiging ugali niya toward the situation na meron tayo. The call to action is what sets apart true followers of Christ from those who simply hear the message. If we are not acting on the teachings, we are deceiving ourselves, as James emphasizes. So yun nga, no? So sabi niya dito ay kapag hindi natin ginagawa yung Word of God, ay hindi tayo pleasing sa harapan ng Panginoon mga kasembreros. Understanding this context help us see that James is not just providing a random piece of advice. He is deeply rooted in faith, practices and emphasizes that faith must be active. So hindi siya passive na faith or pananampalataya.
Kasi nga yung pananampalatayang walang gawa ay patay at ang gawang walang pananampalataya ay patay. By being active participants in living out our faith, sabi dito ay we don't just hear the word but we also allow it to change us from the inside out, making us the hands and feet of Christ in our community. So yun siya, no? Tayo yung mga paa at kamay, mga kasambreros ni Lord Jesus Christ. Kasi tayo ay mga instruments niya, no? Mga kasambreros. So may danger yung pagiging complacent or yung kung pa we are just taking for granted. We're taking for granted yung mga bagay-bagay, especially yung ating pananampalataya. Ano yung danger is we should be cautious of becoming complacent in our faith. It's easy to fall into routines where we go through the motions without genuine engagement. Regularly check the condition of your heart and motives. So it's really important na check natin yung intention ng ating puso, kasi baka mali na yung intention ng ating puso. Bakit nga ba ako tumutulong? Bakit nga ba ako nagmamahal? Bakit nga ba ako nagpupursue ng kapayapaan? Bakit nga ba ako nagiging kind or nagiging mabait and so on, mga kasombrero? So i-check natin. Baka kasi we're just doing it for our own glory, na ako pasalamatan nyo ko, i-uplift nyo ko and so on. So hindi na po yung tama, because as Christians, Christ must increase and we must decrease. Finally, sa final thought natin, we must embrace the understanding that faith is meant to be active, not passive. Our relationship with Christ calls us to serve others and share His love. Consider where you can take steps to be a doer rather than just a hearer. Whether it's in your community, family, or workplace, let your actions align with your faith, shining a light for others to see. So napakaganda, no? Kailangan kung i-allow natin yung lahat-lahat na ito, na kung maging instruments tayo talaga ng pagiging Christ-likeness, mga kasembres, na ginagawa natin yung salita after nating marinig. Well, of course, kailangan natin marinig, no? Kailangan natin makinig, mga kasembres, because faith comes from hearing and hearing the Word of God. So, yung application, yun na yung, yung active faith, mga kasembreros. Kasi, ginawa na natin yung napakinggan natin. Alright, so yun lang sa Word of God, ha? No, apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at yung espiritu ng paggawa ng ating mga napakinggang salita ng Diyos, mga customers. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. Everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga customers, and paalam po.